Sa bibig na banal ng Ama nating may kapal, nagpupuri ka sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo noon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala siyang sinasabi laban sa kaniya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako ay mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka niyang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagbibigay ng pasasalamat, papuri, pagluluwalhati kay Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Halos 2 linggo na lamang po at tayo ay papasok na sa mga mahal na araw. Napakabilis ng panahon. Kaya't patuloy pa rin tayong inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma na mas palalimin ang buhay pananampalataya, ang buhay pag-aayuno at buhay pagkakawanggawa. Patuloy pa rin tayong hinihikayat na magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Napakinggan natin sa unang pagbasa ang hinanakit ng isang taong matuwid sa kabila ng kaniyang pagiging matapat at matuwid ay pinagbabantaan pa ang kaniyang buhay ng masasamang tao. Ang mga kaaway nagbabalak ng masama laban sa mabuti. Nais silang subukin kung sila nga
ay ang mga sinugo ng Diyos. Maliwanag namang ipinaliwanag sa aklat ng karunungan na ang kasamaan ng mga taong gumagawa nito ang nagtutulak din sa kanila upang hindi nila makita ang Diyos sa kanilang buhay. At bilang resulta, sila ay mapahihiwalay sa presensya ng Diyos. Simple ang ibig sabihin, kung tayo ay palagawa ng masama, hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po mga kapatid, kung tayo ay palagawa ng masama, mahihirapan nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At ang kasalanan na ginagawa ng isang taong masama ang siyang nagpapahiwalay sa Kanya sa Kanyang kaugnayan sa Panginoon. Kaya pagmasdan ninyong mabuti, di po ba't kapag tayo ay may matinding kasalanan, tila baga ang bigat ng ating pakiramdam, tila baga ang hirap makita ng Diyos sa ating buhay. At ganito rin ang nangyari sa ating Panginoon, sa ating Ebanghelyo. Si Jesus Nazareno na sinugo ng Diyos Ama upang tubusin ang kasalanan, ang mga tao hindi siya tinatanggap. Sa kabila ng kaniyang kabutihan, ang mga tao ginagawan siya ng masamang istorya. Hindi nila nauunawaan na pumarito si Jesus Nazareno upang maging lingkod at maranasan natin ang Diyos na kapiling natin sa ating buhay, na hindi malayo ang Diyos sa ating mga karanasan. Kapiling natin siya sa bawat kaganapan ng ating buhay. Subalit pagmasdan ninyo, sa halip na tanggapin siya ng mga Pariseyo, ng mga Hudyo, ng mga Eskriba at mga dalubhasa sa kasulatan ng batas, sila pa mismo ang unang nanlibak ng insulto, dumura at nagtatwa kay Jesus Nazareno. Kaya naman, noong magpunta sa Jesus sa Jerusalem para sa kapistahan ng mga tolda, nais nilang patigilin siya. Subalit sadyang marami na ang tao na nakikinig at sumusunod kay Jesus. Kaya alam nila na hindi nila pwedeng basta-bastang hulihin si Jesus. Sa tagpong iyon naman, ipinakilala ni Jesus kung sino talaga siya. Si Jesus Nazareno ay ang sugo ng Diyos Ama at ipinagkaloob sa Kanya ang katotohanan upang tayong lahat malaman natin ang katotohanan na ang Diyos ay totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa ating lahat. Subalit mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang nakalulungkot, marami sa atin ipinagpapalit ang katotohanan alang-alang sa kanilang personal na interes. Kailangan pa ba tayong magbulag-bulagan dahil iba ang nais nating paniwalaan? Si Jesus Nazareno ang nag-iisang sugong pinadala ng Diyos Ama. Siya ang ating Panginoon, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Bilang sugo,
Inihain ni Jesus ang kaniyang sarili para sa atin. Hindi siya humingi ng anumang kapalit sa atin. Ang tanging pagtugon na inaasahan ni Jesus sa ating lahat ay paniwalaan ang kaniyang presensya, ang kaniyang kabutihan at kagandahang loob sa atin. Kaya ang hamon sa atin, makinig tayo sa Kaniya. Lumapit tayo kay Jesus Nazareno at higit sa lahat, kilalanin natin siya ng lubos sa ating buhay. Sa Kanya tayo makasusumpong ng tunay na katotohanan at kapayapaan. Sa Kanya tayo humugot ng ating lakas. Sa Kanya tayo ay magpuri at sumamba. Siya ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Mailang ulit na ipinaliwanag ni Jesus sa banal na kasulatan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid kay Kristo, naway maging tagapagtanggol din tayo ng katotohanan. Ibig sabihin, tagapagtanggol ng pananampalataya, tagapagtanggol at alagad ni Jesus Nazareno. Ang ating katotohanan, walang iba kung hindi si Jesus. Uulitin ko po, ang ating katotohanan, walang iba kung hindi si Jesus. Ipalaganap natin ang mabuting balita ng katotohanan at kaligtasan sa lahat ng sulok ng daigdig. Amen. Amen.